Sino po ba yung founder ng Freemasonry, Father, at paano po siya nagiging demonic group? Tama po ba? Number one, the position of the Catholic Church with regards to lay Catholics joining Masonry remains the same. Therefore, they are living in a situation of grave sin by joining and remaining to be members of a Masonic organization. Second, the right to change this position belongs to the Holy See, and no individual bishop can change the position of the Holy See with regard to lay Catholics who join Masonic organizations. Paano siya naging demonic group? O, tama. Sinong founder at paano siya naging demonic group? Yung sinasabing Freemason, no, yung Mason, no, pinaniniwalaan yan during that time ng Hiram, no, si Hiram Aviv, no. There are two Hiram, King Hiram at saka Hiram sa Bible na anak ng babaeng widow, no? Si Hiram Aviv, at yung isang Hiram, nakatulong niya ni King Solomon doon sa pagpatayo ng templo, kaya nagkaroon ng masonry. Tandaan nyo, masonry, no? Ang masonry, ibig sabihin niya at a stone builder. Yan ang ibig sabihin ng masonry. Kaya kung titingnan ninyo, yung mga gumagawa ng gusali, merong wanted mason, no? Hindi ibig sabihin magiging mason ka na, no? Ibig sabihin kasi ng mason, ibig sabihin a stone builder. Panahon pa yan, during that time ng Egypt, meron na yung mga gumawa ng mga mason ang tawag sa kanila, no? During that time ni Hiram Aviv, no, na tumulong kay King Solomon na pagtatayo ng templo at ng mga sambahang gusali. Pinatay itong si Hiram Aviv, gamit-gamit. Kung titingnan ninyo, yung logo ng Freemason, merong ruler na yung parang square na ganon at saka timbangan. Ginagamit nila yan. Yan ang mga ginamit ng pampatay doon kay Hiram Aviv. Kasi gamit-gamit yan ng mga Mason, yung mga panukat na ganyan, di ba? Nakita nyo? Ganyan-ganyan. No? During that time, meron ng umiiral. During the Old Testament time, umiiral na yung Mason. At during that time, nang dumating na yung sinasabi ni Brother Wendell, dito na tayo, natatandaan nyo yung Crusader, no? Yung Crusade, no? During that time ng Crusade, tinawag ng simbahan itong mga Crusader, lalo-lalo na yung mga monk, no? Sa pamumuro ni Jack de Molay, no? Si Jack de Molay ang founder talaga niyan dito sa sa Christian era, no? Si Jack de Molay during that time nang nagkaroon ng yung tinatawag natin crusade. Nilabanan nila yung mga Turks na Muslim that time na ganyan. So nakuha nila yung mga niransak na mga Muslim, nakuha silang gano'n. During that time, yung salig ng Santo Papa dito sa grupo ni Jack de Molay, take note, si Jack de Molay ay isang monk, no? Isang monk yan, isang monk na during that time dahil umabuso itong mga crusader na ito, na natuto ng sumamba at pumanig doon sa tinatawag na masonry. Nabalitaan ito ng hari ng France, no? At ng Santo Papa, tinatawag nating Inquisition. Tinawag sila during that time, in-inquest sila that time, napatunayan na yung iba ay hindi talaga sumamba at umanib doon sa Freemason. No, nagkaroon sila ng tawag nating trials, napatunayan yung iba hindi. Yung iba talaga, at napatunayan nila na itong si Jack de Molay, kung maririnig niyo yung de Molay,
Yan yung talagang nagpasimuno during the Christian era ng tinatawag nating Freemason, no? Sila ay hinatulan ng kamatayan, hindi ng simbahan, kung hindi ng hari ng Pransya during that time, no? Nakalimutan ko na yung pangalan ng hari ng Pransya na yon, no? Okay, no, hinatulan sila ng kamatayan. Bakit? Dahil itong hari ng Pransya na to, gustong makuha ng haring Pransya na ito nung lahat na nakuha ng Crusader team na mga kayamanan na naagaw nila doon sa mga Muslim. Kaya inggit ang utos dito sa hari ng France na to na ipapatay itong mga Crusader na ito na natuklasan na ito pala ay under na ng tinatawag na Freemason na pamumuno ni Jack Demolay o ni James Demolay, no? Ayun yun. So pinatay sila during the time ng October 13, Friday the 13. Kaya dito kumukonekta yung Friday the 13, hindi kay Judas, no? Mali tayo ng paniwala na yung Friday the 13 ay kay Judas. No, that is wrong, no? Baguhin na natin yan. Kumonekta ang Friday the 13 during the time pag-execute doon sa mga kasama ni Jack Demolay bilang isang napatunayan na sila ay miyembro ng Freemason, pinagpapatay sila during the time ng October 13 Friday. No, yan ang tunay na founder during the Christian era ng Freemason. Pero during the time ng Old Testament, may mga Mason na, no? Pinaniniwala na ito si Hiram Aviv at saka yung dalawa kasi yung Hiram, no? Doon nag-umpisa yung tinatawag na Mason. Ibig sabihin ng Mason, stone builder. Pansinin niyo, kung titingnan nyo yung Amerika, yung Statue of Liberty, sa ilalim niya nakaukit doon yung mga Grand Master, no? There are 33 Grand Master. So ay pinakamataas na ng Grand Master ng Mason, meron ka ng singsing, no, na 30 degree. Actually, magsisimula ka magkaroon ng singsing pag ikaw ay 17. Si Rizal ay 17 degree Grand Master, no? At pansinin niyo yung dollar, no? $1. Kung titingnan nyo yung $1 na merong yung pyramid doon, 'di ba, yung pyramid, merong I seeing God yon, hindi iyon I seeing God. Tinatawag iyon na si Horus. At yung sa baba noon na mayroong mga black doon sa baba ng pyramid na may 33 black doon sa baba, $1 yon, makikita mo. Bilangin mo yon, 33 yon. Kumakatawan yon, 33 demonyo na sinasamba ng mga Freemasonry. During that time, mayroon silang dinadaos na lodge, underground lodge doon sa ibang bansa. Ano pa ang nating malaman sa Freemasonry? Itong mga Freemasonry, bago ka maging Freemasonry, kinakailangan ay mataas ang iyong tungkulin. Pero kung ikaw bilang ordinaryong tao, kung ikaw ay bilang, halimbawa, ikaw ay presidente, pwede ka dyan. Kung ikaw ay general ng kapulisan o may mga katungkulan na mataas, abogado, ikaw pwede ka. Pero kung ordinaryo ka lang, nagtitinda ka lang ng tinapa, nagtitinda ka lang ng taho, ordinaryong empleyado ka lang, boss ka lang ng company, hindi ka pwedeng maging miyembro ng Freemasonry. Karamihang miyembro ng Freemasonry, yung mayroong mataas na katungkulan sa politika, sa profesyon, no? Ikaw ay, halimbawa, ikaw ay isang doktor, yan, pwede yung mga ganyan, no? Pero kung tayo ay mga ordinary lang, kagaya ko, kagaya ni Brother Paul Ameri, ni Alima, ganyan, pero yung pare, pwede, dahil meron silang tinatawag na vocation, no? Pero yung kagaya namin ni Brother Paul Arema, ni Brother Wendell, papasok kami, hindi kami papasa. Kinakailangan yung may mga highest rank ang pwedeng pumasok dyan. Tandaan natin, ang Freemasonry ay nandito na, no? At ang founder niyan during the Christian time, during the time na nagkaroon ng tinatawag nating Crusader ay si Jack Demolay. Kapag narinig mo ang pangalang Demolay, alam mo na kung sino si Jack Demolay, isang monk na na-transfer into Masonry. Okay? Yun ang maisasagot ko. Salamat. God bless us all. Okay, thank you. Sir Ramendel, ano ka karagdagan? Batay po sa eksorsismo, ang pinaka matagal tanggalin na demonyo yung connected sa Freemasonry. Kung tingnan po natin ang history, itong Freemasonry was condemned as incompatible with the Christian faith, lalo na sa Catholic Church, by Pope Leo XIII sa kanyang encyclical letter
Humanum Genus noong taong 1884. No? At sa document na inilabas noong taong 1983, document from the Congregation for the Doctrine of Faith, ay ina-affirms ang naturang dokumento, deklarasyon ni Pope Leo XIII. At may inilabas na deklarasyon ang Congregation for the Doctrine of Faith regarding the Masonic Association. Ayon sa dokumento na ito, it has been asked whether there has been any change in the church decision with regard to the Masonic Association, since the new code of canon law does not mention expressly regarding the Freemasonry. So, the secret congregation in this position that this circumstance in due to the editorial criterion which was followed also in the case of other association likewise unmentioned, batay sa naturang dokumento, inilabas ito. Therefore, the church negative judgment with regard to Masonic Association remains unchanged. Hindi nagbabago, since their principles have always been considered irreconcilable with the doctrine of the Catholic Church. Therefore, membership in them remains forbidden. The faithful who enroll the Masonic Association are in a state of grave sin and may not receive Holy Communion. Yon ang inilabas na dekreto. May sign pa ito ni Joseph Cardinal Ratzinger, prefect ng naturang kongregasyon, at titular Archbishop of Lorium Secretary, Reverend Father Jerome Hammer, Order of Preacher. Father? Okay. So, wala kang kadagdag, Brother Paul? As early as year 1738, ang simbahang Katoliko ay nagpalabas na po na ay pinagbabawal ang pagsali ng mga Masonic lodges. At gaya ng ipinahayag ni Brad Wendell, ni-reaffirm ang desisyon ng simbahan noong 1983 at hindi sila pwedeng mag-communion kasi malaking kasalanan ang pagiging isang Freemasonry sapagkat sila po ay umaatake sa simbahang Katoliko. Kaya mag-ingat po tayo sa grupong ito dahil ang kanilang intensyon ay upang gibain ang simbahan. At salamat, Brother Paul. At karagdag niyan, bakit ba tinatawag ito na demonic din? At sa ritual na exorcism, kasali po, i-renounce talaga. Kapag meron tayong connection sa grupong ito, ipa-renounce talaga. At sa exorcism book ni Father Cabading, merong first degree, second degree, until 33rd degree. Dahil magkatulad yun sa taon ng ating Panginoong Jesucristo, 33 years old. At alam nyo ba yung... Ibig sabihin, Father, kung siya 33rd degree Freemasonry, ang daming i-renounce niya. Yes. Mula sa first degree hanggang 33rd degree. At yung very symbolic yun, yung first degree pala, na maraming hindi nakakaalam nito. At dapat ito malalaman sa mga ordinaryong mga membro. Unang-una, kapag makapasok ka nito, yung first degree, kapag first degree ka na sa itong organization na ito, kung Islam ka, sa lodge na yan, merong Quran. No, anong gagawin mo sa Quran? Mag-kiss ka. So, sasabihin sa mga
Muslim, mabuti to. Dahil hindi tayo tinuturuan ng hindi magandang bagay. So, hinahalikan mo yung Quran. Kung ikaw ay Buddhist, meron din mga secret writing sa mga Buddhist, di ba po? Sa lodge na iyon, merong secret scripture sa mga Buddhist. Kung Buddhist ka, hahalikan mo yung secret scripture ninyo. Kung Christian ka, meron ding Bible. It is a universal God, di ba po? Yung letter G, universal God. So, hahalikan mo. Alam nyo ba ang kahulugan ng halik na yun? Ay, hindi yun espiritu. It is a kiss of Judas. It is a kiss of Judas. It is a kiss of death. A death of your faith. Dahil kahit anong paniniwala mo, okay lang. No. There's no more objective truth. It will lead us to relative truth. Kung yan po ang gusto mo, no? Kung yan po ang kinikilala mong katotohanan, there's no more objective truth, mga kaibigan. So yan po, irreconcilable talaga sa mga sa turo ng simbahan. At very consistent ang simbahan. Pati na ang unang mga papa. Kung hindi ako nagkamali, 5 santo papa po ang nag-condemn sa organizasyong ito. 5. Mabigat na yung isa, ha? Lalo na kung 5 kapapa. No? At hanggang ngayon, si Cardinal Ratzinger naging Santo Papa din. Si John Paul II, pati si Pope Francis. At merong video si Archbishop Socrates Villegas, no? Patungkol dito. And they were asking us to revisit and reconsider the position of the Catholic Church with regard to Masonry. So in order to complete the process, I asked them to write me, and after receiving their letter, I made a letter addressed to the Holy See, asking them what should be our position as bishops in the Philippines. And in the last meeting of the bishops just last week, we received a letter from the prefect for the Congregation for the Doctrine of Faith. Number 1, it is as fresh as 2 weeks ago. Number 1, the position of the Catholic Church with regards to lay Catholics joining Masonry remains the same. Therefore, they are living in a situation of grave sin by joining and remaining to be members of a Masonic organization. Second, the right to change this position belongs to the Holy See, and no individual bishop can change the position of the Holy See with regard to lay Catholics who join Masonic organizations. 3, it is clearly said in the letter that the teachings of the Catholic Church, based on the divine revelation and the Church's tradition, and the philosophy contained in the Handbook of Masons are disconsonant. In other words, the philosophy of life of the Masonic organizations are disconsonant, if not directly contrary to divine revelation, and therefore, lay Catholics are forbidden from joining Masonic organizations. So it is clear. Ini-discourage tayo na sasali sa grupong ito, mga kaibigan. Dahil mawaan tayo sa kanilang philosophy,
sa kanilang prinsipyo sa buhay na hindi galing kay Kristo, kundi galing lang ng tao, mga kapatid. At dapat ma-renounce ito. No? Dapat talaga. Yun, si Dr. Salazar, Brother Wendell, i-share mo yun. Dahil yung katanungan niya, bakit ba naging demonic? Yung particular na karanasan ni Dr. Salazar sa Cebu, isang 32nd ba yun, Brother Wendell? Degree na? 33rd degree. 33rd Freemasonry. Freemasonry. Sa General Santos yan siya, Father. Anong nangyari sa kanya, Brother Wendell? So, kanyang isiniwala talaga ang mga sekreto sa naturang grupo sa Freemasonry, no? At yung anak niya naposis. Yun ang nagsimula sa kanyang conversion. Nang na-process ang kanyang anak sa pamamagitan ng exorcist, inirenounce niya ang naturang grupo. At may nakalimutan kong mga pangalan na sikreto, na bawat level parang okay, pero pangalan pala ng mga high rank ng demonyo. So, siniwalat yan ni Dr. Sa General Santos. Nandyan yun sa brother, hindi ko na dalaan doon sa taas. Yung ka-Father Kabadi nandyan sa iyo. So, every degree, kapatid, merong, basahin mo yung example ng second degree, sino po ba yung tinuturing nila na high rank na merong pangalan, segretong pangalan. Padre, excuse me, no? Dagdag ko lang, no? Kada degree niyan, meron niyang password, meron niyang code. May secret code 'yan. Hindi mo 'yan malalaman yung passcode niyan kung hindi ka dadaan sa ritual, no? Magre-ritual ka muna bago ibigay sa iyo tinatawag nating passcode, no? Sa akin yung mga passcode niyan, hindi ko na pwedeng ibigay dito sa inyo. Baka igamitin nyo pa yun. Nakatago lang dito sa meron akong libro kasi niyan dito, iba-ibang mga tawag dito, iba-ibang pamamaraan ng ritual nila na nandito yung first degree, kung ano yung uusalin mong code, second degree, kung ganyan, paano ka umaantas na ganon, meron nandito sa akin by volume yung na yun. So, hindi na natin dito yung dapat ihayag kasi baka i-practice dito ng mga gustong magmason. No, actually, yung mason na yan, sabi nga nila, protection daw yan, no? Sa pansarili mo lang, pero pang kaluluwa mo, hindi, no? Kaya wag tayong sumali dyan. Actually, yung mason na yan, gaya nga ng sinabi ni Brother Wendell at saka niya, kinokondena yan ng simbahang Katoliko. Walang Katoliko na aamin na siya ay mason. Bakit? Pag sinabi mong ikaw ay mason at magsisimba ka at sabihin ng pare, ikaw ba mason? Sinabi mong oo, hindi ka talaga bibigyan ng komunyon yan. Yung ibang mason na nagsisimba, kapag nangungumunyon yan, hindi na yan kinakain. Nilagay sa kamay, itatago nila yan kasi yung host na yon ginagamit nila yon sa kanilang underground lodge, no? Yung blue lodge, no? Blue Lodge nila yun. Yun ang pinakaano nila, yung Blue Lodge secret sa underground. No? Meron sila ron. Maraming mga pamamaraan yung ritual nila. Ang tinatawag natin dito na step by step. No? Kaya maging aware tayo. No? Bago ka maging kinakailangan mo munang makilala sino si Jack Demolay. No? Yun ang natin. Pag binanggit na sa'yo si Jack Demolay, ibig sabihin yan, pumapasok ka na doon sa Freemason. Mahirap pumasok sa Freemason, gaya nating mga ordinaryo, hindi tayo tatanggapin. Pero kung ang tatay mo ay Freemason, pwede kang isali doon. Pero kung tayo ay walang koneksyon na kadugo na naging miyembro noon, hindi tayo tatanggapin kahit anong gawing pilit natin. Ulitin ko sa inyo, there are 33 paano ka maging 33 Grandmaster. No? Yun lang ang dagdag ko. Salamat, Padre. Sabi sa nakausap, may official aklat ako para Bible. Parang Bible talaga, Father, isinurrender ng mason sa akin. No? Dahil meron tayong 33rd degree na nag-renounce na at nag-surrender. Lahat na mga password nila nandoon sa naturang aklat. Parang Bible talaga. Meron din silang sign sa kamay. Bawat level sa kanila, meron silang sign, yung siniya sa kamay. No? At yung mga password nila, isinurrender din. So,
parang Bible nasa akin at nasa Office of Exorcism. So batay sa at ayon sa kanila, totoo, hindi basta-basta makasali sa Freemasonry, pero tatanggap sila ng ordinaryo na magiging member para may tagapagluto sila, no? Tagapagluto, taga-igib ng tubig pag magadiring sila. Pero dadaan pa yon sa pagiging magnak, yung tinatawag nila pagpapasok ka nak. Yung nak, kakatok o mano, ay i-evaluate ka pa kung tanggapin ka ba. Pero tatanggap sila ng ordinary, basta meron silang tagaluto, taga-igib ng tubig. Pero delikado talaga ang naturang organisasyon, mga kapatid, no? Dahil sa exorcismo, kailangan na i-renounce nila ang membership ng naturang organisasyon bago gawin ang naturang exorcismo. So, my first degree renouncement, second degree renouncement, third degree, dito sa third degree, kahit sa first degree, second degree, meron ng i-renounce dito ang secret words. I renounce the secret words. Jachin and Shibboleth. Yon ang Password. secret word, Secret words na. password sa second degree. Sa third degree, ito, I renounce the secret words. Mahabuni, Machabina, and Tubal, and Cain. Yon ang secret words na i-renounce. And then, may patuloy pa, I renounce the spirit of death. So, spirit of death pala ang ibig sabihin niyan. At sa Royal Arch Degree, meron silang Royal Arch Degree. I-renounce nila yung secret name of God. Sino po ba yung secret name of God? Jabulon, Ami Rohama. Yon ang secret God sa Holy Royal Arch Degree. Then sa 18th degree, i-renounce nila ang secret God at yung I renounce the blasphemy and rejection of the deity. So, i-reject pala nila ang divinity of Jesus. Dahil part na sa 18th degree renouncement, I renounce the blasphemy and rejection of the deity of Jesus Christ. And the secret words. Ang secret words, Egne Natura, Renovator Integra. Iyon ang secret word sa naturang degree. Pero sa 18th degree, may renouncement talaga sila sa pag-renounce nila sa divinity of Jesus Christ. Father? So, kita niyo kapatid, no? So, marami pa tayong matutunan about dyan. Pero, meron tayong expert dito, Brother Wendell, si Brother Nash. No? Isa siya sa mga researchers sa GMA po. Klaro-klaro yung historical development sa grupong ito. Huwag kayong mag-alala dahil atin siyang imbitahin at makinig tayo sa kanya para meron siyang nahanda na mga from 1st to 33rd degree. Ma-discuss niya lahat yon. Si Brother Nash, anong apelido ni Brother Nash, Brother Mel? Nash Benavides. Benavides. Siguro ma-imbitahan natin siya na para ma-explain niya patungkol dyan. At ito po ang... Subukan ko rin, Father. Subukan ko rin na makontak si Dr. Salazar. At ito po ang pinakalilikadong topic na ito. No, ito po ay pinakalilikadong topic na tinatakol natin. Okay? At wala na tayo... Padre, karamihang mga miyembro niya nasa mataas na politiko natin. Mag-iingat tayo dyan. Sa military, mga negosyante. Very influential. Mga influential. Mayor, hippie. Totoo yan. So, hindi ito ma-discuss sa iba't ibang mga
mga sekta. But dito lahat, wala tayong tinatayo dito. Dapat ma-discuss natin lahat dahil katotohanan ang ating dala. At ang katotohanan lang ang magpagbigay sa natin ng kalayaan. Wala na po tayong oras mga kapatid. I-close na natin sa isang panalangin mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And thou, Prince of the heavenly host, may the power of God thrust into hell Satan and all evil spirits who wander through the world for the ruin of souls. Amen. The Lord be with you. With your spirit. Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Nourished by the